Nakikinig ka ba ng mabuti sa tinig ng Diyos? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday. Hindi pala happy birthday, happy anniversary si Brother Rendell and Sister Esther. Hello po sa inyo. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po kay Samuel, no? Si Samuel po ay anak po ni Hannah. Now, si Samuel po, siya po ay tandaan po natin, no? Siya ay priest, naging priest po siya, prophet at judge. Siya po yung huling judge ng Israel. So si Samuel po, siya po yung transition, no, from judges to kings. Siya po yung kumbaga yung pinaka-bridge, siya yung pinakatulay. Kasi siya po yung nag-anoint sa kay Haring Saul. At siya rin po yung kinausap ng bayan ng Israel na gusto na nilang magkaroon ng hari. Ayaw na nila ng mga judges, no? So, dito po sa istorya natin na ito po yung mga panahon na si Samuel ay bata pa. So, sabi po rito, "Now the boy, Samuel, was ministering to the Lord in the presence of Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision." So, again, si Samuel po, lumaki po siya sa templo o sa tabernacle. Doon po siya dinala ng kanyang nanay under the supervision of Eli. Kaya yun na po yung naging buhay niya, no? Buhay templo, buhay tabernacle. So, sabi po rito, "The word of the Lord was rare in those days." Bihirang-bihirang mangusap ang Diyos. There was no frequent vision. Now, ano po yung katuruan natin ngayong araw? Ito po yung pinakauna. God's silence may mean that His judgment is near. Actually, yung katahimikan po ng Diyos, minsan, ang kahulugan niyan, may parating na paghatol or judgment o kaparusahan. Parang po dito sa Pilipinas, no, taon-taon na lang hinahampas tayo, binabayo tayo ng mga malalakas na bagyo. At pag meron pong super typhoon, mapapansin mo, bago yung super typhoon, merong katahimikan, no? Merong stillness, merong calmness, at parang walang kahangin-hangin. Hindi natin alam, humihigop na pala yung super typhoon para, you know, bayuhin yung Pilipinas ng malakas na bagyo. Now, yung Diyos po minsan gano'n, no? Silent. Ayaw niya nang kausapin yung mga tao sa katigasan ng kanilang mga ulo. Pero pinagdesisyonan na pala ng Diyos na paparusahan niya yung for example, yung kanyang bayan. In this case po, alam niyo po kung sino yung paparusahan niya? Yung mga priest mismo. Si Eli po, meron po siyang dalawang anak, si Hophni and Phinehas. Kaya mababasa niyo po sa chapter 2 ng 1 Samuel, etong dalawang sobrang pilyo. Hindi lang basta pilyo, salbahe pa. Sobrang salbahe nitong dalawang anak ni Eli. So para silang anak ng mga pastor's kids. So to speak, no? Yung mga tao pag mag-aalay ng handog nila sa Panginoon, pag didiskitahan nila 'yon, no? Sarap kainin nito, kunin nga natin 'to. Tapos meron pa silang sariling gustong luto. Gusto kong ihawin 'yan, sige kunin natin sapilitan, no? Kahit ayaw nung nag-aalay, gusto munang kasi sabi sa Bible, the fat belongs to the Lord. So susunugin muna sana nila 'yun, Pero gagawin nila, kukunin nila ng hilaw, no, sapilitan. Kasi gusto lang nilang kainin. Siguro nagiinuman sila do'n magkapatid, ginagawa nilang pulutan yung mga handog para sa Panginoon, no? Maybe something like that. Kasi sabi sa Biblia, talagang blasphemy yung ginagawa nila, kalapastanganan sa Diyos, at galit na galit yung Diyos sa kanila. On top of that, nakikipag-sex pa sila dun sa mga attendants doon sa tabernacle, no? Doon sa temple. So, sobrang ano, matindi yung dalawang magkapatid na yon, no? Kaya siguro hindi talaga sila kinakausap ng Diyos, no? Kaya sabi dito, the word of the Lord was rare in those days. At yung katahimikan ng Diyos na yon, hindi sila kinakausap, nakikipag-usap siya kay Samuel. Sa katahimikan ng Diyos na yon, meron na papalang parating na judgment
sa magkapatid na yun. Actually sa sambahayan ni Eli nung priest. Number 2 po, God speaks to those He calls for mission. Nakikipag-usap po ang Diyos sa mga taong tinatawag niya para sa isang dakilang misyon. Katulad po ni Samuel. Si Samuel po, ang kasama niya si Eli, yung priest, tsaka yung mga anak ni Eli na mga priest din. So, sama-sama sila doon sa paglilingkod doon. Pero syempre, yung dalawang magkapatid, di naman sila kumikilala kay Yahweh. Now, itong si Samuel, bagamat kasabay nilang, hindi na-impluwensyahan si Samuel, no? Talagang preserve siya ng Panginoon. At itong si Samuel, kinakausap ng Diyos. Nire-reveal. At first, hindi alam ni Samuel ngayon, tinig ng Diyos eh. 3 beses siyang tinawag ng Diyos. Samuel, Samuel. Halika rito, no? Let's talk. Something like that, no? Si Samuel tumatayo. Tapos pumupunta siya kay Eli. Tapos sasabihin niya, Eli, tawag niyo po ba ako? Narito po ako. 3 beses, no? Hindi niya nare-recognize yung tinig ng Diyos, tinig ni Yahweh. Hanggang sa pangatlong beses sabi ni Eli, kapag tinawag ka ulit na Samuel, Samuel, sabihin mo, please speak Lord. No? I'm here, your servant is listening. So, ito si Samuel, ayun nga, nagsimulang kausapin siya ng Diyos. Para po saan? Para sa isang misyon. Siya po yung magiging priest, siya po yung magiging prophet, at siya po yung magiging huling judge ng bayan ng Israel. Kaya po sabi dito sa verse 19, and Samuel grew in the Lord, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Samuel, binabackupan yun ng Diyos. At nagkakatotoo lahat ng sinasabi ni Samuel kasi totoo nga naggaling sa Panginoon yung lahat ng kanyang mensahe. Dahil po ron, verse 20, and all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of the Lord. So na-establish yung kanyang authority na isa siyang propeta ni Yahweh. So God speaks to those He calls for a mission. And number 3 po, God reveals Himself to establish an intimate relationship. Tignan niyo po yung yung relationship ni Samuel sa Diyos, no? Talagang laging nakikipag-usap sa kanya yung Diyos. Before there was silence, no? At bihirang may vision, bihirang yung mga pangitain. So, sabi dito sa verse 21, and the Lord appeared again at Shiloh. Yung tabernacle po kasi nasa Shiloh at that time. So, nag-a-appear na ulit si Lord. For the Lord revealed Himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. So si Lord po, inihahayag niya yung kanyang sarili kay Samuel. Pero hindi inihahayag ng Diyos yung kanyang sarili kay Hophni and Phinehas na mga anak ni Eli. Kasi nga pinagdesisyon na ng Diyos, nahahatulan niya na yung household ni Eli at magsisimula siya ng panibago sa pamamagitan ni Samuel. Si Samuel yung papalit sa kanila. So, sa atin din po, mga kapatid, kapag naririnig mo yung tinig ng Diyos, nangungusap yung Diyos sa'yo, alam mo na gracious ang Diyos sa'yo, no? Mahirap kasi yung silence marahil. Yung nangyayari po yung mga ganong sitwasyon, halimbawa sa Romans, chapter 1, verse 24, bigyan ko ng example. Sabi dito, therefore God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. Ito yung parang dineliver na sila ng Diyos sa kanilang kasamaan. Parang sila Hophni and Phinehas, no? Sabi dito, kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ng kanilang mga katawan sa kanilang sarili. So ito si Phinehas at si Hophni. Of course, iba yung context ng Romans chapter 1, no? In general yon. Pero ito sila, Hophni and Phinehas, talagang kinakain nila, nilalpastangan nila yung mga handog, nakipag-sex sila doon sa mga attendants sa temple. So in a way, yung principle ng Romans 24, hinayaan na rin sila Hophni and Phinehas sa kanilang kasamaan. Kaya, so sa mga tao naman na inihahayag ng Diyos yung kanyang sarili, no, nag-establish siya ng relationship. Nag-establish si Lord ng intimate relationship kagaya ng ginagawa niya kay Samuel. Now,
Paano po natin 'to isasabuhay mga kapatid? Simpleng application lang po. Number one, come before God with a quiet and ready heart. Maganda nga po sa umaga pa lang 'no, pagkagising natin, 'wag agad cellphone, Facebook, social media. Kasi nilalagyan natin agad ng basura yung isip natin lalo na sa Facebook sa mga social media, kung ano-ano mga feeds yung lumalabas sa cellphone natin, nagiging crowded agad yung ating mga isipan 'no. So, come before God with a quiet and ready heart. Umaga pa lang nagre-ready na tayong makinig sa tinig ng Diyos. Inahanda na natin yung ating mga puso't isipan na tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya 'pag nagbukas tayo ng Bible, 'wag yung bigla-biglang binubuksan yung Bible ta's basa agad. Minsan hindi natin maiintindihan, minsan magulo pa isip natin. Pero alam niyo ba ang pinakamainam, bago natin buklatin yung Biblia natin, sabihin natin sa Panginoon, "Lord, please speak, 'no, I'm listening." Hayaan niyo yung inyong mga salita na mangusap sa'kin. Ituro niyo po sa'kin yung mga bagay na nais niyong malaman ko. Tulungan niyo po akong, malaman kung ano yung pinag-uutos ninyo na kailangan kong sundin. So, come before God with a quiet and ready heart. Pangalawa po, cultivate a habit of listening to God through His Word. So, yung habit po, kino-cultivate po yan. Yung pagbabasa ng Bible, hindi ka magiging, masasanay magbasa ng Bible as in, you do it every day kung hindi mo ifo-form yung habit. Yung habit po kasi yan, you have to do it many times over. Araw-araw mo siyang gawin consistently para maging habit siya, maging parte ng buhay mo. So ano po yung gagawin nating habit? Habit of listening to God through His Word. No? Nagiging habit natin yung makinig sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Pangatlo po, communicate God's Word to others without delay. Communicate God's Word. Alam niyo po, nangungusap yung Diyos sa atin madalas at yung mga pangungusap niya sa atin, minsan sasabihin niya sa atin na, kausapin mo 'tong tao na 'to, encourage mo 'tong tao na 'to, kailangan ng tao na 'to na magpapalakas sa kanya. Minsan kakausapin ka ng Diyos, yung udyok ng Santong Espiritu, sasabihin niya sa'yo, sharean mo ng gospel 'tong tao na 'to, introduce mo si Jesus Christ sa tao na ito. Minsan sasabihin ng Panginoon sa'yo, "O ito, puntahan mo 'tong tao na 'to." Ilalagay niya sa puso mo yung mga pangalan na yun 'no, ilalagay niya sa puso mo tapos sasabihin niya, "Okey, tawagan mo 'to, i-chat mo 'to, kausapin mo 'to, encourage mo 'tong tao na 'to." And every time na may pangungusap yung Diyos sa atin, sumunod po tayo without delay. Hindi po yung dine-delay-delay pa natin. Alam niyo po ito si Samuel, maganda po ba 'pag binasa niyo sa verse 15 dito, si Samuel yung vision niya 'no, vision niya judgment, against the family of Eli, lalo na sa dalawang anak ni Eli. So ayaw sabihin ni Samuel kay Eli kasi nga natatakot siya. Kasi 'pag narinig ni Eli yung vision niya against Eli and his family, baka kung anong mangyari, so natatakot siya, ayaw niyang sabihin. Pero sabi ni Eli na, "Kailangan mo talagang sabihin sa akin, Samuel, ano yung vision mo, ano yung sinabi sa'yo ng Panginoon." At si Eli naman po ay humble. So sabi niya, Diyos siya 'no, siya si Yahweh, gawin niya kung ano yung nararapat. So sa atin po, we cultivate a habit of listening to God through His Word and we communicate God's Word to others without delay. So may mga pangungusap sa atin ng Panginoon, sundin lang natin 'no, lalo-lalo na 'pag may pinapa-share na gospel sa atin sa isang tao 'no. Do it without delay. Hindi na natin pagpapabukas pa. Now, para po sa ating discussion, why is it important to develop a habit of listening to God while reading the Bible? Bakit importante na pag nagbabasa tayo ng Bible, inihahanda muna natin yung ating puso para makinig sa tinig ng Diyos? Now, para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung topic natin na Prophet Samuel and Prophet Jesus. Ano yung connection nila? Tingin ko ito po ay introduction pa lang 'no, sa marami nating tatalakayin patungkol sa mga prophets. So tayo po'y manalangin. Father God, sometimes my heart is noisy and busy and I don't stop or pause to listen to you. Thank you for showing me through Samuel that you speak
even to those who are young and willing. Please help me slow down and pay attention to your word. Open my ears so I can hear you clearly, and give me a heart that is ready to obey. I don't want to ignore your voice or delay when you are calling me. Teach me to say, "Speak, Lord," and truly mean it. I want to listen to you and follow you with all my life. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok po dito sa ating daily devotions. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Na kung kayo pa may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.